Magandang buhay mga kababayan! Welcome back sa ating channel. So muli, ako nga pala si John Ripang. So ngayon, pag-usapan natin ang isang napakahalagang bahagi ng ating kasaysayang Pilipinas. Isang panahon kung saan tayo nagkaisa at nagtulungan ang mga Pilipino para mabawi ang kalayaan sa pamumuno ng isang diktador. Ano kaya ito? Ano sa palagay ninyo? May clue na ba kayo? Tama ka! Ang tinutukoy natin ay ang EDSA People Power Revolution! Sa loob ng 4 na araw, nangyari ang People Power Revolution. Ang lahat ay nagsimula sa isang sekretong plano noong Pebrero 22, 1986. Sa gabing iyon, nagkaroon ng malaking gulo sa loob ng pamahalaan. Si Defense Minister Juan Ponce Enrile ay naganda upang ipahayag na siya ay mamumuno sa bagong gobyerno. Kasama niya ang Reform Armed Forces Movement. At si Colonel Gringo Honosan ay may plano na sakupin ang Malacañang Palace at huliin si President Ferdinand Marcos Sr. at ang kanyang asawa na si Unang Ginang Imelda Marcos. Ngunit nadiskubre ang kanilang plano ng hepe ng militar, kaya ito ay nagdagdag ng mahigpit na seguridad sa palasyo. Ikinagulat ng lahat nang ipahayag ni Juan Ponce Enrile at Fidel V. Ramos na tatalikod na sila sa pagsuporta kay Marcos. Sinabi nilang nadaya ang eleksyon at hinimok ang Pangulo na magbitiw. Kaya nagdeklara sila ng kudeta. Si Enrile at Ramos ay importanteng tao sa gobyerno ni Marcos. Ang pagtalikod nila ay parang nagkaroon ng malaking crack sa pader ng kapangyarihan ni Marcos. Natakot sila na ipapahuli sila ni Marcos dahil nabunyag na may plano silang pabagsakin siya. Kaya nagkutas sila sa Camp Crame at Camp Aguinaldo sa kahabaan ng Epifanio de los Santos Avenue o mas kilala nating EDSA. Humingi sila ng tulong sa publiko. Sa gabing iyon, nagsimulang manawagan sa Archbishop Cardinal Jaime Sin ng Manila sa pamamagitan ng Radio Veritas, ang tanging radio station na hindi kontrolado ng gobyerno. Ito'y nanawagan sa taong bayan na pumunta sila sa EDSA. Sa loob lang ng ilang oras, dagsa ang mga tao sa EDSA. Nagsimula sila sa libo-libo na lumaki ng lumaki sa pagdaan ng gabi. Ito na ang simula ng People Power. This is Cardinal Sin speaking to the people, especially in Metro Manila. I am indeed concerned about the situation of Minister Enrile and General Ramos. I am calling our people to support our two good friends at the camp. Pebrero 23, 1986. Milyong-milyon na ang dumagsa sa EDSA at halos 10 kilometro mula Ortigas hanggang Cubao ang mga taong nagproprotesta. Ang dala nila ay rosaryo, bulaklak, pagkain at panalangin. Nagpadala si Marcos ng mga militar at tangke para durugin ang pag-aalsa. Ang mga tangke ay unti-unting umuusad patungo sa Camp Crame at Camp Aguinaldo. Ang mga tao ay humarang at nagsilbing human shield. Kapag paparting ang mga tangke ng Marcos, tatayo ang mga tao sa harap, kumakanta ng makabayang awit at nagdarasal. Ang mga madre, pari at estudyante ay nakipag-usap sa mga sundalo, nag-abot ng pagkain at naglagay ng bulaklak sa dulo ng kanilang baril.
Dahil sa nakita nilang pagmamahal at tapang ng mga sibilyan, maraming sundalo ang lumipat ng panig at tumiwalag kay Marcos para sumama sa tao. Pebrero 24, 1986. Nagpatuloy ang tensyon sa ikatlong araw, lalo itong lumaki nang magkaroon ng malaking pagbabago sa militar. Naganda ang mga sundalo ni Marcos na umatake gamit ang tear gas at baril. Pero naganap ang imposible. Sa halip na putok, bulaklak ang binigay ng mga nagproprotesta sa mga sundalo. Ang mga sundalong ipinadala para magpaputok ay hindi bumaril. Ang isang pinakamahalagang pangyayari ay ang pagtalikod ng Philippine Air Force sa gobyerno ni Marcos. Noong hapon, lumipad ang isang helicopter patungo sa Camp Crame at lumipat na rin ang kanilang suporta kay Ramos at Enrile. Bakit ito importante o mahalaga? Kung wala ng kontrol si Marcos sa Air Force, hindi na siya makakapagpadala ng airstrikes o bomba sa mga nag-aalsa. Ito ang malaking senyales na nawawala na ang kontrol ni Marcos. Ang pinakamalaking tagumpay noong araw na iyon ay nang mabalitaan na umalis na si Marcos. Pero lumabas siya sa TV at napatunayang hindi totoo. Sa Amerika, pinayagan ni Pangulong Reagan si Marcos ng ligtas na paglayo. Pero huli na ang lahat. Sinabi ng US Secretary of State kay Marcos na his time was over. Nagdeklara na rin ng suporta ang US para sa gobyerno ni Aquino. Ang diwa ng people power ang namayani. Nagpahayag si Aquino ng pasasalamat sa tapang ng mga tao at nanawagan na panatilihin ang kapayapaan kahit matagumpay na ang kanilang laban. Dumating na ang huling araw, ang Pebrero 25, 1986. Ang araw na binago ang kasaysayan ng Pilipinas. Nagkaroon ng dalawang panunumpa o inaugurasyon para sa pagkapangulo. Noong umaga, nanumpa si Corazon Aquino bilang ika-11 Pangulo ng Pilipinas sa Club Filipino sa San Juan. Siya ang kauna-unahing babaeng presidente ng bansa. Ang nanumpa sa kanya ay si Supreme Court Associate Justice Claudio Tijanque. Nagkaroon din ng sariling inaugurasyon si Marcos sa Malacanang. Pero ang live broadcast ay biglang naputol nang makuha ng mga rebelde ang mga istasyon ng TV. Doon na nagdesisyon si Marcos. Nakipag-ugnayan si Marcos kay Enrile para sa ligtas na pag-alis sa bansa. Sa huli, gamit ng helicopter, umalis ang pamilyang Marcos patungo Clark Air Base at pagkatapos ay lumipad patungong Guam at kalaunan sa Hawaii. Inanunsyo sa radyo at telebisyon ng US Air Force ang pag-alis ni Marcos at agad itong ipinaalam sa publiko. Nagdiwang ang mga tao ng tagumpay habang sinigurado naman ni General Ramos ang seguridad ng palasyo. Sa ganitong paraan, nagtapos ang 20 taon na panunungkulan ni Marcos at bumukas ang bagong yugto ng demokrasya para sa Pilipinas. Matapos umalis si Marcos, ganap nang nagtagumpay ang people power. Walang naganap na madugong labanan. Nanalo ang demokrasya sa pamamagitan ng pagkakaisa, pananampalataya at mapayapang protesta. Ang EDSA People Power Revolution ay higit pa sa isang makasaysayang pangyayari. Nagtuturo ito sa atin tungkol sa katapangan, pananampalataya at walang hanggang pagnanais ng tao para sa kalayaan at katarungan. Nagpapaalala ito sa atin na kahit gaano kalakas ang kapangyarihan ng ating kalaban, basta tayo nagtulungan at nagkaisa,
maaari tayong makagawa ng isang pambihira at hindi inasahang pagbabago. Kailangan natin itong ingatan, ipagtanggol at buhayin araw-araw. Huwag nating kalimutan ang sakripisyo ng mga Pilipino na nagtanggol ng kalayaan noong Pebrero 1986. Maraming salamat sa panonood. Huwag nating kalimutang i-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang makasaysayang talakayan.